Hello. Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpatuloy ng gawain na kung saan ah meron pong aralin o sitas na ating papasahin at bibigyan ng buhay upang ito po ay makuha natin yung pinaka-sustansya o mensahe. At sa ganun, ito ay magsilbing aral sa bawat isa sa atin at magamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong aralin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa bayan ng Corinto, Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang sa 8. Ito po ay, kung mapapansin natin, ang paksa at ibig. Sabi nung kabataan natin, what is love? Sabi ko, ano ang pagkamuot? Ang pagkamuot ni nanay, ay ni tatay kinanay, sirang kan pagkamuot kan lagaw sa ulo. Kaya tayong karibos sa kalaba. Ano po? Ngayon po, kukunin natin yung kahulugan na tinatawag na pag-ibig. Kasi po, marami ngayon ang nagsasabi ng I love you, namumuot ako sa ito, gihigugma ko, kung ano pa man na termino, ano ba talaga ang kahulugan ng pag-ibig? Sabi nito, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ibig sabihin, kahit sabihin sa atin na mahal tayo, pero maiksi lang yung pasensya, hindi po masasabing pag-ibig. Pag sinabing mapagpahinuhod, kumbaga, babatukan mo lang, grabe ang pagpipigil. Grabe ang pagpahinuhod. Sasagutin mo na lang, dadandahin mo na lang, magpipigil ka talaga. Yan po ang ibig sabihin ng mapagpahinuhod. At magandang loob. Ibig sabihin, nararamdaman ng ating kausap o ng ating nasa buhay ang kahalagahan sa atin. Kasi po, nagmumula sa loob yung kabutihan. Kasi po, mayroong mga tao na, di ba, nung kabataan, pagka makinis pa ang kotis, dinidisplay yung asawa, yung sa buhay. Pero nung kumulubog na, kaya nabangasan lang, nabungi. So po ba yan? Kasi napapansin ako, nag-observe lang ako. Pag nagsyuta, magka-holding hands. Pag buntis na, magkasunod. Diba? Nauuna yung babae, yung lalaki sa hulihan. Kung manganak na, ganun din, hindi na nagbabago. Dapat po, hindi nagbabago. Diba, siniselebrate natin ngayon, Happy Mother's Day. Dapat po, ang turing natin sa ating mahal sa buhay, kung mayroong pag-ibig, nararamdaman niya mula sa kalooban ng ating puso. So sabi nga tayo ng I love you, tapos wala namang pagpapalaga, nagtanong, kahit simpleng tanong lang, kumain ka na ba? Wala namang bigas, kakainin. Kumbaga walang supply. Hindi mo rin masasabing pag-ibig. Dapat, nararamdaman habang kinakausap ang tunay na pagpapahalaga. Kaya masasabi natin pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Sa Bicol, bakon makurihon. Iniibig nga, hindi naman tinitira ng ulam. Kaya, minsan lamang sa tulog ang isa, isa hindi. Puyat palagi.
Kumbaga, halimbawa, sa pagpapalaki ng bata, pag hindi na nananghili, ibig sabihin, pantay ang ang sakripisyo. Dapat, hindi lang puro nanay yung nag-aalaga sa bata, pati tatay, hinihili din. Kahit sintunado yung boses, ang mahalaga doon, walang panlalaman. Diba? Ang ano po kasi, ang nananghili, ang dito niyan, factory. Yung bang talagang lamang yung isa hindi. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi hambog. Kasi minsan, halimbawa, ang pag-ibig kasi dapat, halimbawa, sa mag-asawa, nabubuo ang pagsasama niya, ang pagkakaroon ng magandang relasyon, pag namamagitan ng Diyos. Kasi po, ang Diyos, pag-ibig, pinagsama sila, pinagtagpo sila. Kaya po, nagahari yan ang pag-ibig. Pero kung halimbawa, merong pagmamapuri na, halimbawa, nakakita ka naman ng kapartner mong makinis ang putis pang display. Pero pag kulubog ang balat, tinatago sa bahay, ayaw ilabas, ayaw i-display. Paano masasabi yung pag-ibig? Dapat, walang pagmamalaki. Kahit ano pang pitsura niya, dahil yan ang binigay sa iyo ng Diyos, ang tingnan mo, hindi yung labas na kaano, kundi yung loob, yung puso. Ano ba po? Ang pag-ibig ay hindi mapagpalalo. Ano ba pagkakaiba nitong nagmamapuri at mapagpalalo? Ang nagmamapuri, ipinagyayabang. Ang mapagpalalo, hambog. Kumbaga, nagmamaliit sa iba. Wala ka pala eh. Kapugit-pugit mo ang asawa mo, ganyan. Diba? Parang yung pinagahambing yung dalawang bagay. Kaya meron kapalalukan. Ano pang sabi dito? Hindi nag-uugaling mahalay. Ibig sabihin, kinakailangan, kung meron kang pag-ibig sa kapwa, merong respeto. Meron kang pag-iingatan ng mga bagay-bagay na kahinaan ng ating kapwa. Di paano niya, kung halimbawa, kaya nang nakilala ko, kabataan daw niya, palagi niyang kasama. Tapos nung humihilik na pagtulog, pinagkukwento pa sa iba. Kumbaga, kahinaan niya yung sabihin, may problema siya sa puso na hindi mo dapat ikwento sa iba. Kung halimbawa, nasira yung ngipin tapos mabaho na ang hininga, hindi naman pwede ikwento mo pa yan sa iba. Kundi, uunawain natin yung kahinaan ng ating iniibig, kapartner, lalong-lalo na yung kapwa. Dahil sa ating napahamak po sila. Ganun po, respeto. Kasi po, yan po ang pinakamalaking bagay na kapag ang isang tao po ay merong respeto sa kahit kanino, kumbaga, marunong po siyang tumingin ng kahinaan ng kapwa. Hindi lang yung kagandahan, yung kagalingan, yung kaayusan, kundi pati yung mga negatibong bagay na taglay ng ating kapartner, dapat po, yan po ay iniingatan natin. Yan po ay nire-respeto natin. Yun po yung pinaka-importante. Ano ba po? Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Kumbaga, sa buhay natin, kapag hinahanap mo ang ating sarili, marami tayong pabida. Palagi may ginawang, halimbawa, naalala ko yung jogging ko. Kapag may bunga, yung maganda yung mga bunga ng tanim na, kasi pareha sila nagtatanim. At mabunga at masarap ang
ang bunga ng papaya, sabi ng tiyahin ko, alin niya. Pero pag bumot, yung hindi lumalaki, patito po yan. Kumbaga, merong pagtataas sa sarili. Hinahanap niya yung sarili niya na ito siya. Isa pa, sa pagsasama, dapat sabi nila, hindi hinahanap ang sarili. Kapag dumarating sa mga sitwasyon na may problema, minsan dumidistansya. Sa halip na harapin yung problema, dapat po magkasama, magkatuwang, na itataguyod ang pamilya, magkasama at magkatuwang din, nalulusutan ang problema. Hindi lang nagkasundo, naghiwalay na, umuwi na sa nanay, umuwi na sa tatay, hindi na naging maayos ang pagsasama. Kumbaga, hindi po pag-ibig na matatawag yun. Kasi po, ang tunay na may pagpapahalaga sa kapwa, kung mayroong namamagitan pag-ibig, Diyos po ang namamagitan sa dalawang iyan. At inaayos niya po at binibigyan ng kapanatagan. Lalo-lalo na kasi siyempre, mayroong mga binata at dalaga na parehas matino. Pero nung nagkapamilya na, nagkabisyo. Minsan po, sabi niya, sa banal na kasulatan, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ito po, nadadaya. Halimbawa, merong kaibigan yung lalaki na sa bumero, niyaya ka at nawili ka naman at bumalik-balik na doon, napapahamak ng iba. Diba? Minsan, naaabandona ang pamilya, napapabayaan ang pamilya, minsan po, yung suporta sa pamilya nawawala dahil sa bisyo. Isa pa, yung pag-inom, paglalasing, na kung kukwentahin mo, halimbawa sa UC na lang, kung marunong ka mag-compute ng, sabihin natin yung isang stick, 10 piso, makaubos ka sa isang araw ng 3, 30 pesos yun. Sa isang buwan, ilan yun? 900. Siguro, kung yan po ay inilaan na lang sa bigas, makabili tayo ng 15 kilos. Diba? Kaya kung titignan po natin, sabi dito, ang pag-ibig ay hindi hinahanap ang sarili. Handa rin magsakripisyo ng kanyang sariling mga luho. Nabibilhin ko na sana yan kasi nagpusamadahan ko yung jacket, yung damit na yan, pero dahil sa pamilya, sa anak ko na lang. Kakain ka na lang ng masarap, bibigyan mo pa sa anak. Ganun po. Yan po ang pag-ibig. Ano ba? Hindi nayaya mo. Ibig sabihin, matatag, anuman ang mga sitwasyon na kinakaharap sa ating buhay, dapat po pinaghahandaan. May mga sitwasyon na hindi ka tanggap-tanggap. May mga bagay-bagay na minsan magulo na dumarating sa ating buhay. Kung tayo po malakas ang loob at nangunguna palagi sa ating kapakumbagaan, kahinahunan, at kahusayan ng pag-iisip, mapagtatagumpayan po natin yan. Kasi po, kung halimbawa, nauunahan tayo ng yamo, inis sa mga nangyayari sa ating buhay, wala pong nangyayari. Walang malulusutan na, kumbaga, solusyon na ipagkakalog sa atin kung hindi tayo mahinahon ng pag-iisip. Kasi po, ang kayamutan, yan po ay isang ugali ng tao na minsan kapag nadaya tayo niyan at nanaig yan sa buhay natin, hindi na po tayo nakapagpapasya ng tama. Hindi na tayo nagagawa ng tama at wala na tayong sapat na pag-iisip para aralin ang mga sitwasyon na kinakaharap ng ating mga buhay. Gawin natin salubin yung mga magulang natin, yung mga nagsisilibrate ngayon ng mga ina ng tahanan. Kung paano nila itinaguyod ang kanilang mga pamilya. Kung paano nila pinanghalaan ang kanilang mga anak. Kung paano sila nagsama
Mula noong kabataan hanggang sa pumulubot na ang balat, sila pa rin. Sabi nga nung nakausap ko na isang 80 anyos, Nay, kumusta po ang buhay? Ito, masaya na. Bakit? Kasi noon, dati akong malungkot. Anong nangyari? May sakit ka ngayon, saka ka na naging masaya. Sige nga, kwento mo sa akin, ano yung pinakamalungkot na buhay, bahagi ng buhay mo at pinakamasaya. Sabi niya, ang pinakamalungkot na buhay, parte ng buhay ko, yung buhay kayong asawa ko. Sabi ko, bakit naman po? Kasi, wala. Sasabihin ko na lang sa'yo, ang anak namin 15. Ano naman yung pinakamasaya? Ang pinakamasayang buhay na naranasan ko nung namatay na siya, nakapagpahinga na rin ako. Ayun, siyempre malalaki na rin yung anak kasi po wala kang kuryente. Alam niyo na. Kaya po, minsan sa tao, ang magtatanong tayo, paano kaya nabuo yung 15? Wala pang kuryente. Tapos sa pagkain, mahirap ang buhay. Pero matitino ang mga ugali. Dahil po yan sa kahit kita ng mga magulang. Kasi po yung mga magulang noon, mahabang mesa yan. Kabisira ang magulang. Ang mga anak, sunod-sunod yan, kabilaan. Alam ng tatay kung sino yung wala. Pero ngayon, kasi noong pinangunaan ng tatay, malalangin bago kumain. Ngayon, ano na nangyayari? Kakain na lang, nagsisilbi ba? Ipipicture ba? Ipopos ba ang ulam? Di po ba? May pagkakaiba na ngayon. Kaya kung mapapansin natin, iba ang disiplina ng mga kabataan noon kung paano itinatago yun ng anak. Kisa ngayon na ang mga anak wala nang takot sa mga magulang. Yan po ang katotohanan. Pero nakasulat po yan sa banal na kasulatan. Ang darating ang panahon na panganib. Ito na po nangyayari sa atin ngayon. Ano pa po sabi dito? Hindi inaalumana ang masama. Ang tunay na mayroong na tao na mayroong taglay na pag-ibig. Kapag mayroon kong mga hindi pagkakasundo, o kaya kawayan, hindi po yan pinatatagan. Kumbaga sinusolve agad. Hindi ibig sabihin na hindi inaalumana ang masama pag nakita mo ng hindi nagkakasundo, lalayasan. Hindi po. Kundi, naghahanap na yan ng ibang tao na nag-a-advise. Kasi iba po kasi ang kaisipan ng isang tao na involved sa isang sitwasyon ng problema. Kaysa doon sa nasa labas, na pwede mong tanungan, ano kaya ang solusyon? Gabi-gabi na lang akong binubuyahan ng asawa ko. Mother's Day pa nung bukas. Hindi kami magkasundo. Kapag nasa labas ang magpapayo, kasi, kumbaga, nakikita niya kasi ang sitwasyon, marunong siyang mag-balance. Kumbaga, matuturuan tayo ng tama. At ang ituturo sa atin dyan, mabuti. Pag sinasabing hindi inaalumana ang masama, dapat nabubuhay tayong lahat sa kabutihan. Yan po palaging solusyon, remedyo, pamamaraan kung paano ayusin ang isang samahan o pamilya man, lalong-lalo na sa isang sangbahayan, mula sa magulang hanggang sa mga anak. Ano pa po? Hindi nagagalak sa kalikuan. Kapag meron pong mga anak na nadadala na sa bisyo, na hikayat ng barkada, kumbaga, marunong siyang mag-disiplina. Marunong siyang mag-tuwid. Kasi po, halimbawa, kalamitan kasi sa magulang, kapag may nakitang maling sitwasyon, ang unang nagiging reaction, galit. Pero kung dadaanin mo sa maayos na pag-uusap,
Pwede naman pagalitan mo muna, paluin mo, pagkatapos mo paluin, kausapin mo kung bakit mo siya pinalo. Ibig sabihin nun, pinapaunawa mo sa kanya kung bakit ka nagalit, bakit siya napalo. Ganun po yun. Pero kung halimbawa, pinalo lang natin, alam natin mali yung ginawa, hindi niya naman naintindihan bakit siya pinalo, wala siyang mauunawaan. Kasi ang mangyayari niyan, ang isang anak, talagay natin na kasimbuyo ng damdamin, nakita niya, nahuli niya na iba ang ginagawa, pero hindi niya naman alam, mali pala yun. Hanggat hindi pinapaani daw o paliwanag ng magulang, hindi niya malalaman na mali pala yun. Kaya nasa tama po ng pagtuturing sa anak, pinakailangan sinasabi kung ang kanyang tinatahak ay nasa kalikunan. Ganun po, kundi nakikigalak sa katotohanan. Tapatan, sabihin natin, anak, mali ang ginagawa. Anak, huwag mo nang ulitin. Palaging may warning. Kung maalala natin ang ating dakilang Panginoon, hindi po ba nagpapagaling siya sa may mga karamdaman? Sa lahat ng kanyang pinagagaling, palagi siyang may warning sa kulihan. Ano ang sabi niya? Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Huwag ka na magkasalang muli. Ang warning doon, pagamat ipinagkaloob ang kagalingan ng karamdaman, pero may warning na dapat hindi na maulit upang hindi mangyari ang higit na mas masama. Ganyan po. Kaya kung titingnan po natin, lalong-lalo na sa isang magulang na nagpapalaki ng isang anak, pag nakikita natin na mali na yung ginagawa, hindi pa natin tinuturo yung katotohanan, yung kabutihan, yung ikakaayos niya, wala tayong naging aksyon na ginawa, hindi pinabayaan lang natin, hindi niya po malalaman ang katotohanan sa ang kalikunan. Yan po ang kahalagahan niya. Ano ba po? Lahat ay binabata. Kapag meron kang taglay na pag-ibig, handa natin isakripisyo ang ating sarili. Ano-ano yung mga isasakripisyo natin? Oras. Sasakripisyo natin yung buhay. Sasakripisyo natin mapagod. Sasakripisyo natin yung pagkakataon, yung panahon. Lahat ng pwede natin isakripisyo. Lahat ng pwede natin bakahin. Kasi pag sinabi mong lahat, walang extension. Ibig sabihin, anumang makita natin na ikabubuti, isasakripisyo natin. Yung pilit natin. Lalakad na sana ako, papunta ng nada, dahil may problema, iwanan ko muna. Aayusin ko muna ito. Sasakripisyo mo muna isang bagay, alang-alang doon sa sitwasyon. Ano pang sabi dito? Lahat ay pinaniniwalaan. Pag meron tayong taglay na pag-ibig, dapat po meron tayong pinaniniwalaan, hindi lang isa, kundi lahat pinaniniwalaan. Ibig sabihin yan, kapag taglay ng isang mag-asawa ang pag-ibig, nagtitiwala din sa isa't isa. Paano kung halimbawa, ahinti yung lalaki, tapos may kliyente babae, nakita ni Marites, gininto sa asawa, yung pala, business lang naman yung pinag-uusapan. Kung walang tiwala, away. Siguradong hindi magkakasundo. Hindi magiging maayos ang pagsasama. Pero, kung taglay ang tunay na pag-ibig, nagtitiwala sa isa't isa. Sasabihin, kliyente niya yun. Alam ko na yan. Di po ba? Pero kung halimbawa, na hikaya tayo na gabi-gabi nanonood ng teleserye na agawan ng mga may asawa, sigurado niya pag-uwi niya, balik na rin sa asawa. Kasi po, nadadala yung emosyon natin sa kung ano-ano yung kinahihiligan natin.
lagi kang nanonood ng nakakatakot, ang pakiramdam mo, parang may nakasilip sa iyong tahanan. Tumunaw ka lang sa madilim, kala mo may matang nakatingin. Ganyan po, palagi kumaga, nadadala po kasi tayo yung mga kahinaan natin, yan po ang nabibiktima. Kaya kung tayo po ay malakas ang ating loob, tayo po ay pinangungunahan ng pag-ibig, nagtitiwala tayo sa kaloob ng Diyos na ipinagkaloob sa atin at sa kaligtasan na nakapaligid sa atin, hindi po tayo mapapakama. Pero kung halimbawa, sa isip lang po kasi yung mga kabalisahan na yun, yung mga problema na yun, paglayin po natin yung tunay na kahalaga ng pag-ibig na nakasilid yan sa ating mga puso. Huwag sa nakikita ng mata. Kasi po, ang pag-ibig, hindi dito, nandito sa puso. Sabi nga, at pinatulog si Adam ng ikawasan tulog at sa sinugatan, kinuha ang kanyang sadyang at siya'y pinaghilog. At ang buto ay ginawa niyang babae. Bakit sa tadyang? Ano ang purpose? Para ang asawa ay ibigin. Hindi kinuha sa paa, baka sipain. Hindi kinuha sa kamay, dapat suntukin. Kinuha dito para mahalin. Para maging katuwang, maging kasama sa pagtatagumpay, sa problema man. Sabi nga ng nagkakasal, ano ba yun? Sa hirap at ginhawa. Helped to us part. Ito ba? Yan ang sinasabi. Minsan kalungkutan pala, gusto pala, pala ka sa iyong kalungkutan kasi sa akin kasayaan. Dapat parehas. Nagsishare, nagtutulungan, pagpapatagumpay. Ano ba po? Lahat ay inaasahan. May mga bagay na minsan hindi nangyayari sa atin, minsan naman nangyayari. Pero kapag malakas ang ating pananalig sa Diyos, lahat po na pinagtitiwalaan natin. Lahat po inaasahan natin. Halimbawa, pagtataguyod ng anak, tapos ka sa lapi, hindi mo mapag-aral. Kapag umakasa tayo, kung ano yung lakas ng pananalig natin, yun din ang binibigay ng Diyos na nagiging resulta. Kasi po, ang biyaya ng Diyos, hindi po yan makarot ng ating pag-iisip. Ang kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin, hindi po natin yung kayang sabihin agad na, wala, hindi niya kaya. Napuro ukat niya, hindi po. Diyos po ang nakakaalam niya. Kung inaasahan natin na makakatapos siya, makakagraduate siya, alalahanin po natin, Diyos lang po ang nakakaalam. Sabi nga, lahat ay inaasahan. Walang pwedeng sabihin natin, hindi ko asa kasi sinabi na lahat. Ano pa po? Lahat ay tinitiis. Sa isa pong pamilya, meron po yan mga tinatawag na titiising sa buhay. Halimbawa, minsan nagkakalayo yung asawa, trabaho sa labas ng bansa yung isa, kaya yung lalaki naman sa Maynila, pagtitiisan po yan. Yung mga gabing malamig, wala siyang katabi, pinagtitiisan niya. At yung mga bagay-bagay na minsan ginagawa ng anak, sa ulo, pinagtitiisan po yan. Lahat ng bagay yan, kapag taglay natin ang tunay na pag-ibig, pinapalakas po tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos na ay pag-ibig. Yan po ang nagpupukaw sa ating puso, sa ating kaisipan, nang sa ganon, mamulat tayo, matuto tayo. At hindi lang na-stuck doon sa isang bagay, kundi dapat pagpatuloy. Nang sa ganon, meron din tayong maituro sa ating magiging mga anak. Ang
pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Ito po, ang pag-ibig po kasi ay fulfillment. Siya po ang kabuuan ng mga kautusan. Kung mapapansin natin, di po ba mayroong 10 kautusan? Una, yung 4 na kautusan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag mo silang luyukuran. Ito sabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos ng walang kabuluhan. Ipangilin mo ang Sabat. 4 yan. Nabubuo sa isang utos. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong kaluluwa, buong lakas, pag-iisip at lahat. At buong pagkatao. Ano naman yung ikalawa? Yung sa amin, huli. Igalang mo yung ama't ina, huwag kang papatay. Mga nalunya, huwag kang iimbo. Mga yan naman, ay nabubuo sa isang utos na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Pag pinagsama-sama po natin yan, kabuuan niya, isang salita lang, pag-ibig. Sa makatuwid, kung tayo po pinangunahan ng pag-ibig sa makatuwid pagay ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, sabi dito, hindi magkukulang kailanman. Kasi po, nandiyan na po lahat, kumplitos, rikados, at taglay natin kapag taglay ng bawat isa sa atin ang pag-ibig. Bakit? Sabi dito, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Lahat ng yan mawawala. Kaalaman, hula, mga wika, matatapos yan. Pero ang pag-ibig na nananatili magpakailanman. Hanggang ngayon, hanggang sa susunod pang generasyon, hanggang sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Yan po ang pakalasain natin. Taglayin natin sa ating buhay ang tunay na kahalagahan ng pag-ibig. Hindi lang sa ating sariling asawa, hindi lang sa ating mga anak, kundi sa ating mga kapwa. Ipakita natin yan. Dapat balansi po ang pagpapahalaga natin sa ating kapwa. Pero kung ang nananahan, pag-ibig sa sarili, ang ibig sabihin naman yan, kasakiman. Kasi po, ang inaalala lang niya ang sarili. Pero kung kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa iba, yan po ang tunay na kahalagahan ng tinatawag na pag-ibig, pagpapahalaga sa kapwa. Kasi po ang pag-ibig, gawain po yan sa labas ng katawan, hindi sa sarili. Ito ba? Ibigin ng Diyos, di ba? Labas ng katawan nyo. Ibigin ng kapwa, labas din ng katawan. Yun po ang tunay na kahalagahan ng pag-ibig. Aksyon ng ating puso sa labas ng ating katawan. Siguro po, nandito na lang pagkikibagin natin sa mga dito. Salamat sa Diyos at ang mga ating kahilingan, karainan. Ipagkatiwala natin sa Diyos sa araw ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.